Anong klaseng ibon ito? Pwede ba alagaan sa ating aviary? Ito ay nahuli ng ating kababayan na magsasaka dito sa probinsya ng Bicol. Pwede kaya itong alagaan sa kulungan o wild lang? At meron tayong cuttlefish, napakalaki. At ito ay merong kasamang cuttle bone. Ito po mga kahabi. At ito po ay ating pwedeng ipakain sa ating mga alagang ibon. Ito ay fresh na cattle bone, napakalaki. So patutuyuin lang natin ito mga kahabi at pwede na natin itong ibigay sa ating mga alagang ibon para sa kanilang pandagdag calcium. Okay po. So temporarily dito muna natin ilalagay sa 2x2x4 na cages itong nahuli ng ating kahabi o magsasaka na ating kababayan dito sa Barangay Maunon, Ligaw, Albay. Yung kanyang nahuling ibon ay dito muna natin pansamantalang ikukulong or ilalagay. So pagdating ng taga DNR ay pwede natin i-inquire sa kanila kung pwedeng alagaan ang ganitong klase ng ibon. Kasi hindi natin pwede agad ipakawalan sa wild kasi medyo pilay yung isa. So pagagalingin muna natin. Tapos hingi tayo ng informasyon sa DNR kung paano ang dapat proseso ng ibon na ito. So pipilay-pilay. Kung ipapakawalan natin sa wild agad ito ay baka lang mamatay or kain ng mga wild animals, yung mga predator. So mas maigi na dito lang muna sila magpagaling sa pansamantalang tirahan. So pagdating ng taga DNR ay i-inform natin sa kanila kung anong klaseng pamamaraan ang dapat gawin. So mga kahabi, baka kilala nyo yung ganitong klase or familiar kayo sa ganitong klase na ibon ay paki-comment at i-search natin kung paano ba ang pag-care ng ganitong klase ng ibon. Ito po ay natagpuan dito sa Barangay Maunon. So isa medyo nangihina. So ibinigay dito sa atin dahil nahuli nila at wala silang paglalagyan. So nalaman na ng ating kaibigan na meron tayong mga alagang ibon dito. So ibinigay muna sa atin. Ito mga kahabi naman yung ating mga breeder dito sa ating Olen Aviary. So nais ko lang i-update sa inyo na medyo nagtatabi-tabi na sila at hindi na sila nagkakahiyaan na ayan o, nakita nyo mga kahabi. Yung una, yung nakarang linggo ay magkalayo sila. Ngayon ay medyo nagdidikit na. Siguro ito ay sign na magkakasundo na sila. At one of this day sana po ay mag-mate na sila. Okay po. So itong isang parisan din natin ay medyo magkalayo pa. Hindi pa sila nakikitaan ng sign na nagdidikit or nagtatabi man lang or lumalapit yung isa. So ngayon ay obserba natin kung ano yung mga gagawin. So dito naman sa ating flight cage mga kahabi ay lilinisin muna natin. Maglilinis muna tayo. General cleaning dahil marami ng dumi at marami na ring ipot. So magge-general cleaning muna tayo. So salamat po sa aking partner in life, sa aking partner sa pag-aalaga ay nandyan po siya para tumugon sa ating mga pangangailangan. So pagkatapos natin malinis ay sabi ko sa misis ko, what if kung lagtan na natin ng Carabao grass dito sa lupa dahil para magkaroon ng greenish o mga maberde naman dito sa baba. So kung gusto nilang manginain ng damo ay meron tayong mga maabil dito. So ayan na po, natanman na ng ating kapartner sa pag-aalaga. So meron na tayong Carabao grass dito sa ating flight cage at mga tomato tops o yung talbos ng kamote ay itinanim na rin natin dito sa aviary. So pag ito ay lumago, magiging green yung area na to ay maganda po tingnan. At the same time, may mga ipot na mga ibon na pwede maging fertilizer naman ng ating mga halaman o yung mga pataba. Ito naman po yung ating mga young bird. Ito yung tortoise blue natin.
So ito, medyo maamo ito at lumalapit sa atin. So meron na tayo rito na 10 na Indian ringneck dito sa ating flight cage. Ayan, napakaganda, napakalaki ng kanilang liliparan dito sa ating flight cage. Meron na tayong 10 pieces dito at merong dalawang kakatil na naihalo natin dito. So lahat-lahat po ay 12 pieces ng ibon natin dito sa flight cage. Hope maging madali ang kanilang pagmamatured at ma-develop yung kanilang paglaki. So update na lang ulit tayo mga kahabi kung mayroon ng makikitaan ng mga gender sa kanila. So as of now ay wala pa po silang mga gender dito dahil mga young pa. So kailangan pa natin sila ipa-DNA. Po mga kahabi. So ito ang ating mga alagang ibon dito sa ating Olen Aviary. Okay po mga kahabi, kung nagustuhan yung video na to ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. So napakagandang itong cuttleborn na ating na-avail. Itong cuttlefish. Napakalaki. Masarap itong maging adobong cuttlefish. Tapos itong cuttleborn ay ibibigay naman natin sa ating mga alagang ibon. So fresh na fresh. So kailangan lang natin ito patuyuin mga kahabi. Ibilad muna natin sa araw hanggang sa matuyo at ibibigay na natin. So update tayo mga kahabi dito sa ating kakatil. So may nag-comment, salamat sa iyo kahabi, si Papa Joms. Ito pala ay white face na kakatil na cock. Tapos yung kapares naman ng white face natin ay Lutino hen. So ito po yung gender na previous video natin na hindi ko alam kung anong mutation nila. So white face at saka Lutino. So ito naman po yung ating Lutino Indian ringneck na breeder na po. So hopefully ay nagbaband na sila. Ay ang hihintay na lang natin mga kahabi ay mating naman. So hopefully this end of this year ay makapag-produce na sila ng hen, ng egg. So meron na rin sila dyan na grits na eggshell at meron na rin bato na panghasa sa kanilang tuka. So yun na lang po ang ating hinihintay at update sa mga bagong parisan na breeder. Ito na lang pong pangatlo natin parisan ang medyo magkalayo pa rin hanggang sa ngayon. At hindi pa sila, kahit sa isang dapuan ay hindi pa sila nagsasama. So hopefully, one of these days ay makitaan natin sila ng sign na medyo magbaband na sila. Dahil yun po ang kailangan natin. So maraming pong salamat mga kahabi. Okay mga kahabi, kung nagustuhan yung video na to, humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Ito ang ating Olen Aviary at iba pa.